Inakala niyang siya ang mga ngaso na sumakop sa pinakamaganda at pinakamabangis na biktima. Sa pamamagitan ng isang kasal, naniwala ang isang mayamang binata na nagtagumpay siya na nakuha niya ang babaeng pinangarap ng napakaraming lalaki gabi-gabi. Ngunit nagkamali siya. Sa chess game na ito, siya mismo ang naging nakatakdang patay na piraso sa gabi ng kanilang kasal. Nang mamatay ang ilaw, nagsara ang pinakaperpektong bitag. Ang pinakamasayang araw ay naging pinakamalungkot. Sa huli, ang malaanghel na mukha na kinabaliwan niya ay nagtatago ng pusong demonyo o ng isang sakit na mas nakakatakot pa kaysa kamatayan. Ang lungsod ng Mayon sa huling bahagi ng 2020 ay patuloy pa ring pinag-uusapan ang kasal ni Leo Reyes, ang nag-iisang anak ng isang kilalang pamilya ng negosyante sa real estate. Hindi ito isang kasal na ganap na pinagpala. Sa kabaliktaran, ito ay bunga ng matinding pagtatalo, kawalan ng magawa, at maging ng mga pagbabanta. Kung wala siya, hindi na rin ako mabubuhay. Sabi niya, ang anak na labis nilang pinasuko. Si Maya Santos ang sentro ng pagtutol. Sa mata ni Ginang at Ginoong Reyes, hindi siya angkop sa kanilang katayuan. Isang babaeng nagtatrabaho sa isang bar. Walang pamilyang mayaman, walang mataas na pinag-aralan at may labis na matalas na hitsura na hindi nagtataglay ng kabaitan ng isang asawa at manugang. Ngunit sa bulag na pag-ibig ni Leo, naging walang kabuluhan ang lahat ng paghadlang ng pamilya. Nahumaling siya kay Maya, sa kanyang malamig na kagandahan at sa trahedya ng kanyang buhay na kanyang nilikha. Isang malungkot na sitwasyon, maagang namatay ang mga magulang at siya'y mag-isa na nakikipagsapalaran sa lungsod para mabuhay. Ang pag-ibig ni Leo ay naging awa, naging proteksyon ng isang bayani na nais iligtas ang dilag mula sa putik ng buhay. Sa huli, kinailangan ding pumayag ni Ginang Elena, ang ina ni Leo. Ang kanyang pagpayag ay hindi nagmula sa kasiyahan kundi sa kawalan ng magawa sa kanyang nag-iisang anak. Naisip niya na marahil kapag nakapag-asawa na ang kanyang anak, mas magiging responsable ito at ang manugang naman ay magbabago kapag may sarili ng pamilya. Isinaayos pa rin ang kasal ng marangya para mapanatili ang dangal ng pamilya, ngunit sa loob ay mayroong hirap na hindi masabi. Gayunpaman, pagkalipas lamang ng wala pang 48 oras nang dumating ang nakamamatay na umaga, hindi lamang ito isang trahedya, ito rin ang pagbagsak ng huling pag-asa. Nang umagang iyon, nagising si Ginang Elena na may mabigat na damdamin. Bumaba siya sa kusina at nagluto ng mainit na congee na may giniling na baboy. Balak niyang dalhin sa kanyang manugang bilang isang magandang kilos upang simulan ng isang relasyon ng biyenan at manugang na hindi kailanman naging madali. Tahimik ang tatlong palapag na bahay. Naisip niya na marahil ay natutulog pa ang bagong kasal pagkatapos ng nakakapagod na gabing iyon. Pagdating sa ikalawang palapag, tumayo siya sa harap ng pintuan ng kwarto ng kasal at mahinang kumatok. Isang beses, 2 beses, at 3 beses. Ang tanging sagot ay ang nakamamatay na katahimikan. Isang biglaang pakiramdam ng pagkabahala ang bumalot sa kanya. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob. Hindi ito nakalock. Bumukas ng bahagya ang pinto at lumabas ang malamig na hangin mula sa air conditioner, dala ang amoy ng alak at ang unti-unting nalalantang amoy ng mga rosas, at kasama nito ay isang kakaibang amoy, bahagyang matamis at may bahid ng dugo. Pumasok si Ginang Elena sa kwarto. Ang puso niya'y malakas na tumitibok at pagkatapos tila tumigil ang oras. Ang congee bowl sa kanyang kamay ay nahulog sa sahig at nabasag, ngunit wala na siyang naririnig. Ang nakakapanindig balahibong tunog ay pinigil niya mismo sa kanyang dibdib. Sa marangyang kasal na kama, nakahiga si Leo Reyes, ang kanyang anak, walang galaw. Ang mukha niya ay may bakas pa rin ng kapayapaan, tila natutulog lamang ng mahimbing. Ngunit sa gitna ng kanyang dibdib, mismo sa kanyang puso, ang silk pajama ay nabahiran ng malalim na kulay pula na natuyo at naging isang madilim na batik
isang nag-iisang malinis at nakamamatay na saksak. Ang kalahati ng kama sa tabi ay walang laman. Ang kumot at unan ay kakaibang nakatiklop ng maayos. Ang manugang niyang si Maya Santos ay naglaho. Ang tuliro ng mga mata ni Ginang Elena ay naglibot sa buong silid. Walang laman ang cabinet ni Maya. Wala na rin ang maliit na maleta na dinala niya. Sa dressing table, bukas ang jewelry box na naglalaman ng lahat ng ginto para sa kasal na ibinigay ng dalawang pamilya. Ang maliit na safe na karaniwang ginagamit ni Leo para itago ang cash ay walang laman din. Dati mayroon itong mahigit 500 milyong piso mula sa mga regalo ng kaibigan at kasosyo. Sa wakas, ang nakakapanindig balahibong sigaw ng ina ay lumabas. Binabasag ang nakakatakot na katahimikan ng umaga. Agad na natanggap ang ulat. Personal na pinamahalaan ni Police Major Benigno Cruz, hepe ng Criminal Investigation and Detection Group ng Regional Office sa rehiyon ng Bicol, ang pagpunta ng mga tauhan sa pinangyarihan. Agad na isinara ang bahay. Sinimula ng mga investigador mula sa forensic group ang kanilang trabaho. Walang nakitang bakas ng pakikipaglaban, walang bakas ng sapilitang pagpasok, ang lahat ay napakaayos na nagpapakita ng nakakatakot na kalmado ng salarin. Ang paunang resulta ng autopsy sa pinangyarihan na isinagawa ng forensic pathologist ay nagbunyag ng isang nakakatakot na detalye. Walang nakitang bakas ng paglaban ang biktima. Sa basong tubig na nakalagay sa bedside table, nakita nila ang nalalabi ng isang mataas na dosis ng pampatulog at kalaunan ay kinumpirma ng forensic pathologist na may nalalabi ng isang mataas na dosis ng sedative sa tiyan ng biktima. Kaya, nilason muna ng salarin ang biktima. Hinintay itong makatulog ng mahimbing at walang laban. At saka malamig na gumamit ng isang matalim na bagay, marahil ay isang fruit knife, upang saksakin ng isang beses lamang at tumpak sa puso. Isang malinis na pamamaraan ng paggawa ng krimen. Hindi ito isang biglaang krimen na bunga ng galit. Ito ay isang detalyadong planong pagpatay. Lahat ng ebidensya, lahat ng bakas ay tumuturo sa isang tao. Si Maya Santos, ang bagong kasal, ang nagpapanggap na kaawa-awang babae na kumuha ng luha ng kanyang anak at ngayon ay kinuha ang kanyang buhay. Ang maskara ng isang mahirap at kaawa-awang babae ay nabasag pagkatapos lamang ng isang gabi na nagbunyag ng isang malamig na mamamatay tao na ginawang perpektong entablado, ang kasal, para sa isang malupit na plano ng pagpatay at pagnanakaw. Isang pinlanong pagpatay at pagnanakaw ang malinaw na binalangkas. Ngunit sino si Maya Santos? Saan siya galing? At bakit niya ginawa ang malupit na krimen na ito sa mismong asawang bagong pinangakuan ng walang hanggang pag-ibig? Ang paghahanap sa nobya na mamamatay tao ay opisyal na nagsimula, na nagbukas ng isang paglalakbay upang buwagin ang isang nakakatakot na lihim na nakatago sa loob ng maraming taon. Ang isang agarang warrant of arrest para kay Maya Santos ay inilabas sa mismong araw. Agad na lumabas ang larawan ng magandang nobya sa media. Ngunit para sa Special Investigation Team na pinamumunuan ni Police Major Cruz, ito ay isang halos walang pag-asang paghabol. Si Maya Santos, ang pangalang tila ang tanging susi, ay naging isang pinto na nakakandado mula sa loob. Siya ay tulad ng isang multo na dumaan sa buhay ni Leo Reyes, nag-iwan ng trahedya at pagkatapos ay naglaho sa hangin. Ang lahat ng impormasyon na ibinigay ni Maya sa pamilya ng kanyang asawa ay isang detalyadong drama. Ang address ng kanyang probinsya sa isang liblib na bayan sa Albay ay kinumpirma na peke. Ang nag-iisang numero ng telepono ng kamag-anak na ibinigay niya kay Leo na ipinakilala bilang kanyang tiyahin ay hindi na gumagana pagkatapos ng kasal. Dumating ang mga investigador sa bar kung saan nagtatrabaho si Maya. Alam lang ng manager dito na siya ay isang masipag na empleyado, hindi gaanong nagsasalita tungkol sa kanyang personal na buhay at laging nagpapanatili ng distansya sa mga kasamahan at customer. Ang kanyang application form ay isang photocopy lamang ng kanyang ID at isang maikling handwritten resume, lahat ay peke.
Hindi kailanman nag-exist si Maya Santos. Ito ay isang maskara lamang, isang pagkakakilanlan na nilikha upang magsilbi sa isang layunin. Matagal nang inihanda ng salarin ang pagtakas na ito. Itinatago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ng labis na nakakatakot. Ang kaso ay nahaharap sa isang napakalaking hamon. Paano hahanapin ang isang tao kung ang kanyang tunay na pangalan at pagkakakilanlan ay isang misteryo? Lumaganap ang mga detective sa lahat ng dako. Sinuri ang mga lodge, hotel at mga inter-province bus, ngunit walang magandang resulta ang nakuha. Tila nakalkula ng salarin ang bawat hakbang ng mga awtoridad. Hindi siya gumamit ng ID, hindi gumamit ng bank card, gumamit lamang ng cash, at marahil ay ganap na binago ang kanyang hitsura. Sa gitna ng tila walang pag-asang imbestigasyon, isang hindi inaasahang liwanag ang sumilay mula sa isang hindi inaasahang direksyon. At marahil ito ang pinakamalaking pagkakamali na hindi sinasadyang nakalimutan ng salarin, ang lumang cellphone ng biktima. Sa panahon ng pagkolekta ng ebidensya sa loob ng smartphone ng biktima, mabilis na nakolekta ng forensic team ang mga larawan ng babaeng kasama ni Leo. Sa daan-daang larawan na iyon, naroon si Maya Santos. Agad na iniutos ni Major Cruz ang paggamit ng pinaka-advanced na software sa pagkilala at pagkuha ng larawan upang ihambing sa national database ng populasyon. Ang computer system ay tumakbo ng buong kapasidad, sinuri ang milyon-milyong mukha, at pagkatapos ay lumabas ang resulta sa screen na nagpatahimik sa buong silid. 97% na pagtutugma. Ang tunay na pangalan ni Maya Santos ay Isabel Reyes, 25 taong gulang, orihinal na taga-Albay. Isang tunay na pangalan, isang tunay na pagkakakilanlan. Ang perpektong maskara ng multo ay nabuksan, ngunit habang mas lumalalim ang mga investigador sa profile ni Isabel Reyes, lumabas ang isa pang mas nakakagulat na detalye na nag-uugnay sa 2 taong tila estranghero sa pamamagitan ng isang trahedyang sinulid mula sa nakaraan. Ipinakita ng database na mayroong kapatid na babae si Isabel Reyes na nagngangalang Maria Reyes. At 7 taon na ang nakalipas, noong 2013, si Maria Reyes na 18 taong gulang pa lamang noon ay nagpakamatay sa isang inuupahang kwarto sa lungsod ng Mayon. Sa pagsusuri sa lumang kaso, bagamat nakaimbak lamang ito bilang isang simpleng kaso ng pagpapakamatay, isang pangalan sa testimonya ng mga kaugnay na tao ang nagpatulala kay Major Cruz. Leo Reyes. Siya ang boyfriend ni Maria noong nagpakamatay ang dalagita. Agad na inilabas ni Major Cruz ang isang National Wanted Notice para kay Isabel Reyes para sa kasong pagpatay at pagnanakaw. Ang tunay na mukha ng mapaghihiganting nobya ay ipinadala sa lahat ng unit. Ang paghahanap ay mayroon ng layunin, may direksyon, ngunit alam ng mga investigador na nahaharap sila sa isang kalaban na hindi lamang matalino at malupit, kundi mayroon ding malalim na psikolohikal na sugat. Ang pag-aresto sa kanya ngayon ay hindi lamang para ipatupad ang batas, kundi para mapigilan ang isang kaluluwa na lumulubog sa kadiliman ng krimen at paghihiganti. Upang maunawaan ang krimen sa kasalukuyan, kinailangan ng mga investigador na balikan ang lumang file ng nakaraan, kung saan nagmula ang isa pang trahedya na nagtanim ng galit. Ang file ng kaso ng pagpatay kay Leo Reyes ay isinama na ngayon sa file ng pagpapakamatay ni Maria Reyes 7 taon na ang nakalipas. 2 kaso, isang simula at isang pagtatapos na konektado ng isang sinulid ng dugo at luha. Ang paglalarawan ng salarin na si Isabel Reyes ay hindi na isang simpleng malamig na mamamatay tao. Lumabas siya na puno ng mga psikolohikal na pilat, mga pinsala na nagpabago sa isang inosenteng batang babae sa isang demonyo na may malaanghel na mukha. Ang pagkabata ni na Isabel at Maria ay isang malungkot at putol-putol na musika. Pagkatapos ng isang masakit na diborsyo ng kanilang mga magulang, magkahiwalay ang 2 magkapatid. Si Maria, ang nakatatandang kapatid,
ay nanirahan kasama ang kanilang ama, habang si Isabel ay nanirahan kasama ang kanilang ina. Lumaki sila na kulang sa kumpletong pagmamahal ng pamilya. At ang paghihiwalay na iyon ang nagpatibay sa kanilang kapatiran. Ang mga maikli at mabilis na pagkikita ay ang pinakamahalagang yaman, ang tanging lugar kung saan sila nakahanap ng ginhawa at pag-unawa. Para kay Isabel, hindi lamang kapatid si Maria. Siya ang kanyang ina, ang kanyang kaibigan, ang kanyang buong mundo. At pagkatapos, ang mundong iyon ay gumuho sa mismong 15 kaarawan ni Isabel. Nang araw na iyon, masiglang pinadyak ni Isabel ang kanyang lumang bisikleta, dala ang isang maliit na cake na matagal niyang pinag-ipunan ng pera para bilhin para sa inuupahang kwarto ng kanyang ate. Gusto niyang bigyan ng sorpresa ang kanyang ate. Gusto niyang sabay silang magbuga ng kandila at magbigay ng hangarin. Ngunit nang dumating siya, bahagyang nakabukas ang pinto ng inuupahang kwarto at isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot. Tinawag ni Isabel ang kanyang ate ngunit walang sumagot. May kutob siyang may masamang nangyari. Nanginginig siyang itinulak ang pinto at pumasok. Ang nakita niya sa loob ay nagpatigil sa kanya. Nahulog ang cake sa kanyang kamay at nabasag. Si Maria Reyes, ang kanyang magandang ate, ay nakahiga sa isang pool ng dugo sa sahig. Ang kanyang maputing pulso ay may malalim na hiwa. At sa tabi nito ay isang laba. Nakapikit ang mga mata ni Maria, ngunit ang kanyang mukha ay may bakas pa rin ng labis na sakit. Ang matinding trauma ay nagdulot kay Isabel na hindi makaiyak, hindi makasigaw. Tumayo lamang siya doon, nakapako sa kinatatayuan hanggang sa makita siya ng isang kapitbahay at tumawag ng emergency. Ngunit huli na ang lahat. Sa tabi ng katawan ni Maria, nakita ng pulisya ang isang suicide letter at ang lumang cellphone. Pagkatapos umalis ng pulisya, itinago ni Isabel ang dalawang bagay na iyon. Sa tahimik na kwarto, binasa ng dalagita ang bawat linya, tiningnan ang bawat text message, at ang malupit na katotohanan ay tila libu-libong kutsilyo na sumaksak sa kanyang murang puso. Ang liham ni Maria ay isang pamamaalam na puno ng luha. Ikunwento niya ang kanyang bulag na pag-ibig para kay Leo Reyes, isang magarbong lalaki na ginawa siyang kasangkapan para makakuha ng pera. Inubos niya ang pera ni Maria na nagdulot sa kanya ng pangungutang sa mga loan sharks upang tustusan ang mga paggala ni Leo. Nang malaman ni Maria na siya ay buntis, ang natanggap niya ay hindi isang pangako kundi ang kawalan ng malasakit at ang utos na ipalaglag ang bata. Mas masakit pa, nakita ni Maria si Leo na magkahawak kamay sa ibang babae. Nang desperado siyang humawak, ginamit ni Leo ang pinakamapait na salita upang insultuhin siya. Itinapon siya kasama ng malaking utang at isang pusong durog. Ang cellphone ay isang hindi may kakailang ebidensya. Naroon pa rin ang mga text message ni, "Hindi akin ang batang yan. Huwag mo na akong gambalain. Ang pathetic mo. Ikaw na ang bahalang magbayad ng mga utang mo." Bawat text message ay parang martilyo na bumaba, nagpatibay sa kabaong ni Maria. Ang insidente ay kinategorya bilang isang pagpapakamatay dahil sa problema sa relasyon. Walang probisyon sa batas upang usigin ang isang taong nagdulot ng kamatayan ng iba sa pamamagitan ng kalupitan at kawalang malasakit. Si Leo Reyes, pagkatapos ng ilang paghaharap sa pulisya, ay ganap na naabsuelto. Mabilis niyang kinalimutan ang pag-iral ni Maria, nagpatuloy sa kanyang masayang buhay na tila walang nangyari. Ngunit para kay Isabel, nagsisimula pa lang ang lahat. Ang pagkamatay ng kanyang ate ay isang sugat na hindi kailanman naghilom. Isang taon pagkaraan, namatay din ang kanyang ina dahil sa sakit at kalungkutan matapos ang pagpanaw ni Maria. Sa edad na 16, nawala ang lahat kay Isabel. Naging ulila siya, nag-iisa sa buhay, may tanging bagay na kinakapitan, ang galit kay Leo Reyes. Mula sa abo ng trahedya noon, isang plano ng paghihiganti ang nabuo. Marahil ay sinabi ni Isabel sa sarili na kung hindi maparusahan ng batas si Leo, siya mismo ang magpapatupad ng hustisya. Isang baluktot na hustisya na isinulat sa dugo at luha.
biglang naging malinaw ang lahat. Hindi lamang ito isang simpleng kaso ng pagpatay at pagnanakaw. Ito ay isang kaso ng paghihiganti. Ang matinding galit ay umusbong sa loob ng 7 taon. Tahimik na nagliliyab sa puso ng isang dalagita at pagkatapos ay sumabog bilang isang mapanirang apoy na sumunog sa lahat. Ang marangyang kasal, ang masidhing pag-ibig, lahat ay bahagi lamang ng isang detalyadong plano ng paghihiganti. Nilapitan ni Isabel Reyes si Leo Reyes hindi dahil sa pag-ibig kundi dahil sa galit ng isang kapatid na humihingi ng hustisya para sa kanyang yumaong ate. 7 taon ay sapat na panahon upang baguhin ang isang inosenteng dalagita sa isang matalino at mapanganib na babae. At ang sakit ay naging isang plano ng paghihiganti na binalak hanggang sa pinakamaliit na detalye. Umalis si Isabel Reyes sa Albay, nakipagsapalaran sa iba't ibang lungsod, gumawa ng iba't ibang trabaho upang mabuhay. Ang mahirap na buhay ay hindi nagpatigas sa kanyang puso. Sa halip, pinatalim nito ang kanyang galit. Tahimik na naghihintay ng tamang pagkakataon. Sinanay niya ang kanyang sarili, natutong mag-make-up, magsalita at mang-akit ng mga lalaki. Ginawa niya ang kanyang kagandahan na isang sandata, isang tiket upang makapasok sa mundo ng mga tulad ni Leo Reyes sa ilalim ng pangalang Maya Santos. Bumalik si Isabel sa lungsod ng Mayon at nagtrabaho sa isang marangyang bar, isang lugar na sigurado siyang pinupuntahan ng mga mayamang binata. At ang tadhana, o mas tamang sabihin, isang sinadyang pagkakataon ang nagdala sa kanya upang muling makilala si Leo Reyes. Lumipas ang 7 taon. Si Leo ay pareho pa rin, isang mapagmataas at marangyang binata. Ang kanyang mga mata ay laging naghahanap ng magagandang biktima. Hindi niya nakilala ang payat na batang babae noon, ang kapatid ng kanyang dating kasintahan na malupit niyang itinapon. Sa kanyang paningin, si Maya ay isang kakaibang bulaklak lamang, puno ng pang-akyat at misteryo, isang bagong hamon na nais niyang sakupin. Nagpakita si Isabel ng isang perpektong pagganap. Nagpakita siya ng pagmamataas, kalamigan, at hirap lapitan na mas nagpukaw sa likas na kagustuhan ni Leo na manakop. Pagkatapos, unti-unti siyang nagbukas. Ikinuwento ang isang malungkot na kwento ng buhay na detalyadong nilikha upang tamaan ang pag-iisip ng bayani na nagliligtas ng dilag. Ginawa niya ang kanyang sarili na isang ibang bersyon ng kanyang ate noon, ngunit mas matalino, mas mapanganib at alam kung paano manipulahin ang biktima. Mabilis na nahulog si Leo sa bitag ng pag-ibig. Nahumaling siya kay Maya, mula sa kanyang kagandahan hanggang sa kanyang karanasan sa kama. Naniniwala siya na natagpuan niya ang tunay na pag-ibig, isang babaeng makapagpapahinto sa isang wanderer na tulad niya. Nang mag-propose si Leo, alam ni Isabel na ang kanyang laro ng chess ay umabot na sa checkmate. Nagkunwari siyang nag-aatubili, nagbanggit ng mga dahilan tungkol sa hindi pantay na katayuan ng kanilang pamilya na mas nagpatatag sa desisyon ni Leo na pakasalan siya sa anumang paraan. Tungkol sa pagpaparehistro ng kasal, matalino niyang ipinagpaliban. Sinabing nais niyang maghintay pagkatapos ng kasal, pumili ng isang magandang araw bilang anibersaryo. Lahat ng ito ay ayon sa plano ni Isabel. Ang kasal ay hindi isang masayang destinasyon. Ito ang huling entablado, kung saan niya ipapakita ang huling yugto ng kanyang dula ng paghihiganti. Sa buong proseso ng paghahanda para sa plano, hindi nag-iisa si Isabel. Mayroon siyang hindi sinasadyang kaalyado, si June, isang driver ng ride-hailing app. Hindi si June isang kriminal kundi isang ordinaryong lalaki na palihim na umibig kay Isabel mula sa mga pagkakataong nagpahatid siya. Naakit siya sa kanyang marupok na kagandahan at malalim na kalungkutan sa kanyang mga mata. Ikinuwento ni Isabel kay June ang bahagi ng kanyang kwento, isang bersyon na binago upang makakuha ng simpatiya. Sinabi niya na si Leo Reyes ang nanakit sa kanyang ate at gusto lang niyang kumuha ng pera upang mabayaran ang mga nawala. Dahil sa bulag na pag-ibig at awa, pumayag si June na tulungan si Isabel na tumakas pagkatapos ng lahat. Sa nakamamatay na gabi ng kasal, si Isabel ay gumawa ng malamig at tumpak tulad ng isang programmer.
Ang baso ng juice ay may halo ng sedative at ang matalas na fruit knife ay nakatago. Nang makatulog ng mahimbing si Leo, matagal niya itong tiningnan ang mukha ng taong nagtulak sa kanyang ate sa kamatayan. Mukhang napakatahimik ngunit sa mga mata ni Isabel noon, walang kapatawaran. Tanging ang galit ang nagliliyab ng matindi. Isang saksak lamang ang nagpatapos sa kanyang buhay at nagtapos din ang 7 taon niyang galit. Pagkatapos ng krimen, kalmado niyang pinunasan ang lahat ng fingerprint at kinuha ang lahat ng ginto at pera. Hindi lamang ito isang pagnanakaw. Para kay Isabel, ito ay isang simbolikong kilos. Kinuha niya ang lahat ng kinita ni Leo mula sa kanyang ate. Tinawagan niya si June na naghihintay sa isang kalapit na iskinita. Sumakay ang dalawa sa personal na sasakyan ni June at mabilis na umalis sa lungsod bago sumikat ang araw. Ang kanilang pagtakas ay maingat na binalak, tulad ng plano ng pagpatay. Hindi sila pumunta sa malalaking lungsod o sa mga lugar na madaling mapansin. Nagmaneho si June sa mga liblib na highway, patuloy na binabago ang kanilang direksyon. Gumamit lang sila ng cash, itinapon ang kanilang mga telepono at patuloy na nagpapalit ng SIM card. Tuwing humihinto sila sa isang motel sa tabi ng kalsada, binabago ni Isabel ang kanyang hairstyle, kulay ng buhok at estilo ng pananamit. Siya ay tulad ng isang kameleon na patuloy na nagbabago upang burahin ang lahat ng bakas. Ang paghahanap ng pulisya ay nahaharap sa maraming hirap sa harap ng isang matalino at handa na kalaban. Sina Isabel Reyes at June ay naglaho na parang 2 butil ng buhangin sa disyerto na nag-iwan ng isang nakakagulat na kaso at isang malaking tanong tungkol sa kanilang susunod na patutunguhan. Ang paghahanap kina Isabel Reyes at June ay tumagal ng mahigit 2 linggo sa gitna ng tensyon at kawalan ng pag-asa. Ang magkasintahan ay parang multo na gumagalaw ng walang pattern, binubura ang lahat ng electronic trail. Naging tunay na hamon sila sa Special Investigation Team. Sinuri ng mga detective ang daan-daang motel, sinuri ang libu-libong CCTV camera sa tabi ng mga highway, ngunit lahat ay parang paghahanap ng karayom sa dayami. Sa gitna ng dumaraming presyon, natuklasan ni Police Major Cruz ang isang mahalagang detalye. Nagtuon siya sa isang sandata na mas matalas pa sa digital technology, ang psychology ng krimen. Umupo siya kasama ang mga investigador, hindi para suriin ang direksyon ng sasakyan, kundi para suriin ang landas ng sakit sa puso ni Isabel Reyes. Ang isang salarin na gumagawa ng krimen ng ganoon kalupit ay hindi dahil wala siyang puso, sabi ni Major Cruz sa pulong, kundi dahil ang kanyang puso ay nasaktan ng labis. Ang lahat ng kilos ni Isabel ay umiikot sa trahedya ng kanyang ate. Ang paghihiganti kay Leo Reyes ang unang destinasyon, ngunit hindi ito ang katapusan. Binalikan niya ang file ng kaso ni Maria. Lumabas ang isang maliit ngunit napakahalagang detalye. Mahigit 1 linggo na lang at ika-7 anibersaryo na ng pagkamatay ni Maria. Ang 7 taon ay isang numero na may maraming espiritual na kahulugan para sa isang taong kinukulayan ng nakaraan tulad ni Isabel. Ang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ate ay hindi lamang isang araw ng paggunita. Ito ay isang espiritual na sandigan, isang lugar upang balikan ang kanyang nagkasalang kaluluwa. Nakamit niya na ang kanyang paghihiganti, paliwanag ni Major Cruz, ngunit ang galit, kapag nasisiyahan, ay mag-iiwan ng malaking puwang. Kakailanganin niya ng isang lugar upang harapin ang kanyang sarili, ang kaluluwa ng kanyang namayapang ate, at walang lugar na mas angkop kaysa sa libingan ni Maria mismo. Isang matapang at makataong plano ang binalangkas. Sa halip na magkaroon ng malaking pagpapalibot, ang pinakamahuhusay na detective ay magpapanggap ng mga lokal, mga bumibisita sa libingan, mga nagtitinda, at tahimik na magbabantay sa liblib na sementeryo ng bayan kung saan nakahimlay si Maria. Hindi lamang sila naghihintay ng isang kriminal, naghihintay sila ng isang nawawalang kaluluwa na babalik. At tulad ng inaasahan ni Major Cruz, sa hapon ng anibersaryo,
Nang unti-unting lumabo ang gintong sikat ng araw sa mga tahimik na puntod, lumitaw ang isang babae. Nakaitim siyang simpleng damit, nakasuot ng sombrero at nakamaskara, may hawak na bouquet ng puting chrysanthemum, payat ang katawan, tahimik na naglalakad. Diretso siyang nagtungo sa libingan ni Maria Reyes. Siya mismo si Isabel Reyes. Hindi niya alam na napapalibutan na siya. Tahimik lang niyang inilapag ang bouquet sa puntod, nanginginig na nagsindi ng insenso. Ang manipis na usok ng insenso ay umakyat, sumama sa tahimik na kapaligiran. Lumuhod si Isabel. Nanginginig ang mga balikat. Hindi siya umiyak ng malakas. Tanging ang mga luha lamang ang dumaloy sa kanyang pisngi na nagbasa sa maskara. "Ate, nakapaghiganti na ako para sa'yo," bulong niya sa pag-iyak. Sa sandaling iyon, hindi siya isang malamig na mamamatay tao kundi isang kaawa-awang kapatid na babae na nagbubuhos ng lahat ng bigat ng kasalanan at sakit sa harap ng libingan ng kanyang kapatid. Iyon din ang sandali nang dahan-dahang lumapit ang mga detective. "Isabel Reyes, arestado ka na." Hindi lumaban o nagpumiglas si Isabel. Tumingala lang siya. Ang kanyang mga mata ay walang laman. Tumingin sa kanila at pagkatapos ay tumingin muli sa lapida. Tila ang pag-aresto sa kanya ang paglaya na kanyang hinihintay. Tapos na ang pagtakas. Si June ay inaresto rin pagkatapos sa isang motel na hindi kalayuan. Sa istasyon ng pulisya, kalmadong inamin ni Isabel ang lahat ng kanyang krimen. Hindi niya itinanggi ang kasalanan. Hindi siya nagdahilan. Ikiniwento niya ang kanyang plano ng malinaw, itinuturing ang pagpatay kay Leo Reyes bilang isang kinakailangang kilos upang makamit ang hustisya para sa kanyang ate. Ang kanyang testimonya ay nagdulot ng galit sa mga investigador sa krimen at awa sa isang trahedya. Ang paglilitis kay Isabel Reyes ay ginanap na may partikular na interes mula sa publiko. Sa harap ng hukuman, pinanatili niya ang kanyang malamig at walang damdaming mukha. Hindi siya humingi ng pagbaba ng parusa. Hindi siya nagpatulo ng kahit isang patak ng luha. Tinukoy ng korte na ang kilos ng akusado ay labis na seryoso. May paghahanda at detalyadong plano, kinuha ang buhay ng iba ng malupit at walang kakayahang magbago. Ang huling hatol ay ibinigay sa katahimikan ng buong silid. Kamatayan para kay Isabel Reyes para sa kasong pagpatay at pagnanakaw. Nakatanggap si June ng 18 taong pagkakakulong para sa kasong pagtatago ng kriminal at hindi pag-uulat ng krimen. Naipatupad ang hustisya sa pamamagitan ng pinakamataas na parusa. Ngunit ang hatol na iyon ay hindi makakapawi sa mga trahedya na nangyari. Hindi nito maibabalik si Maria at hindi rin nito maibabalik ang buhay ni Isabel. Isang dalagita na hinayaang gabayan ng galit. Nagtapos ang kaso ngunit ito ay parang isang masakit na pilat sa lipunan. Ito ay isang madugong babala tungkol sa kahihinatnan ng iresponsableng pamumuhay ng kalupitan sa pag-ibig na nagtulak sa isang tao sa kamatayan. At ito rin ay isang masakit na aral na ang krimen ng isang tao ay hindi kailanman maaaring maging dahilan para ang isa pa ay gumawa ng bagong krimen. Ang hustisya ay dapat ipatupad sa pamamagitan ng batas, hindi sa pamamagitan ng personal na paghihiganti. Dahil ang landas ng galit ay hindi kailanman magdadala sa kapayapaan kundi sa mas maraming sakit at pagkawala.